Ito po ang huling tanong ko. Ibig niyo po bang sabihin sa tema ng inyong pananalita ay dito po sa mga pangyayari sa Mindanao wala pong kinalaman ng destabilizer na oposisyon? Ganito yan, no? Yung sitwasyon ng Mindanao, huwag natin isasali yan sa kabuuan ng pamumulitika dito sa atin. May pamumulitika sa Mindanao at ginagamit din yan ng mga namumulitika, no? Opo. Kaya ang sinasabi ko, hindi ko binabaliwala yung mga pambobomba dito sa Maynila. Sinasabi ko lang, huwag natin sabihin na magkaugnay yung nangyayari sa Maynila at saka sa Mindanao. Dahil yung sa Mindanao, mas komplikado yan. Opo. Dito sa Manila, alam namin kung sino. May nagatutukoy tayo ng maaaring dalawang grupo na gumaganito. Kaya sinasabi ko nga, yung mainstream opposition, walang kinalaman sa nangyaring pambobomba sa Maynila. Okay. Sinabi ko na yan ng malinaw na malinaw. Opo. Yung maaaring yung mainstream na CPP, NPA, wala din. Pero meron silang kaugnayan. Yung NPA, may kaugnayan doon sa grupo na gumagawa ng nagtatanim ng bomba dito sa Maynila. Okay. Secretary Bert Gonzales, good luck po sa inyo sa National Security Council. Alam po niyo mga kapamilya, walang panama ang sumambulat na AH1N1 virus kung ikukumpara sa virus ng karahasan ngayon sa rehiyon ng Mindanao. Sa mga pambubomba po, marami, todas agad. Mabilis din pong maramdaman ng hapdi sa mga mamamayan, hambalos sa ekonomiya at sa kabuuan ng ating bansa. Kung ang DOH po ay humihingi agad ng 20 bilyong piso para po sa H1N1 virus, ano kaya ang pwedeng hingi ng militar para po mapuksa ang mga terorista? Ganong kalaking intelligence fund pa ba ang kailangan? Nakapanlulumo po kasing malaman na baka nga hindi sa pagtugis ng terorista na pupunta ang pondong pinipitas sa kamay ng taong bayan. Ang nakikita po kasi natin, sabi nga ni Mantochi, malaking bahagi po nito ay tila napupunta para po bantayan ang legitimacy ng Administrasyong Arroyo. Imbis na pong ang bigyan ng pera, yung pong nagpapakahirap na kawal, ang namumunini po yung mga sunod-sunurang matataas na opisyal ng pulisya at militar. Intelligence funds na kung minsan ay diretso pa sa bulsa ng ilang mga mambabatas, ilang media men at obispo na walang ginawa kundi magpakatuta. Pagsamahin lang po siguro ang galing ng kawal, gamitin ng tamang intelligence fund sa pagbili ng mga modernong kasangkapan, laban po sa kalaban, malaki po ang tsansang maabot na ang pangarap na kapayapaan sa Mindanao. Kailan kaya babalik na ginto ang itsura ng lupain ng Mindanao dahil sa magandang ani ng mga magsasaka doon?